may kadahilanan na ikaw ay kanyang tinawag na alam na upang ikaw ay gamitin niya sa lugar na ito at patuloy kanyang inuhubog habang ikaw ay narito dahil alam ko na ang pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon ay hindi natatapos dito kundi kahit saan ka magpunta. I pray na dala-dala mo ang kaligtasan ng ating Panginoon sa kabila ng maraming sakripisyo dahil alam namin na ikaw ay maraming tutulungan sa iyong pamilya. Kaya patuloy kong itinataas sa ating Panginoon na ikaw ay hubugin niya at patuloy pagpalain niya, i-enhance niya ang talent mo na pinakaloob niya sa iyo dahil ang pagkatawag niya sa iyo ay hindi napaka-simple kundi it is one of the highest calling na kung saan yung ang paglilingkod sa ating Panginoon ay siyang mataas na antas ng pamumuhay na siya ay iyong paglikuran sa kabila ng mga yung oras ng trabaho ay naroon pa rin yung kalakas na patuloy pinagkakaloob niya sa iyo. At once again, happy birthday. Hindi man namin lagi pinapakita kung gaano ka namin kamahal bilang pamilya sa FCM family. Nawa magpatuloy ka sa iyong paglalakbay sa paglilingkod sa aming Panginoon. Higit sa lahat, I pray na lahat ng naisin mo sa buhay, sa mga plano mo sa buhay, ay alam ko na ito ay pagkakaloob niya sa iyo. Ang gawin mo lamang ay patuloy na manalangin at ikaw ay kanyang pagpapalain sapagkat pangako niya na ang Diyos ay Diyos nating mahabagin, Diyos na mapagpala, at ang ating Ama na nasa langit, siya ang may akda ng lahat, siya ang may-ari ng lahat. Hindi niya ipagkakait kung ano man yung iyong hiniling. Kaya muli, happy birthday and happy birthday ulit. So yun po, tapos na po atong gawain. Okay, nasabi na po lahat. Magkaloob. Sabi na po lahat ni brother. Hindi na po kayo magbigay ng question offering. Dissertation na. Ayun daw, pangalawang yan bata. English yan, English. English na po tayo. Nako, yan, nosebleed na naman tayo dyan. Bisaya. Parehaman tayo Bisaya na lang ko kayo. Sige, kayo na lang, uwi na kayo. Parang mahirap talaga, mahirap magtagalog. English mo na lang. Lalo na sa English. English to. So, Binisayo na lang ako. Okay, parehaman tayo Bisaya. Yan na. Kanang si Maricel. Lana. Sit down. Saka lang ha, kasi ko lang Sige. translation. Hindi na may tidyan yan eh. Tagalog. English. Tagalog, English, mahirap. Mahirap. Doon ka bro, ang bawal doon Bisaya. Binisayo na lang ako. Ang ibang Taglish ng Binisaya. German accent. Bitaw, Maricel, masayahin siyang tao. Pero siguro marami din siyang pinagdadaanan. Yan din alam. Pero sa mga nakikita natin, may talaga. She has the desire to serve the Lord through her music. So, maraming pasalamat natin nga. Halos lahat nasabi na ni Brother Joey na ginagamit talaga siya ng Panginoon para ma-inspire ang maraming tao, lalo na ang nag-attend sa FCF. Para mag-worship through music. So hopefully na tuloy-tuloy ang paglago spiritually. So hindi lang magiging sa music, possibly the Lord will use you in many more ways, like preaching to women or preaching to children. At may marami pang ibang pwedeng
Panginoon na mga gawain as mga natutunan natin dati, mga good works na hinanda natin ng Panginoon para sa iyo. So, I pray lang din na ang lahat ng desires mo sa buhay ay magiging will match what the Lord wills for your life also. So, we can always go back to the Bible and through prayer and through fellowship with our brothers and sisters. And so far, I believe that you are doing that. And we continue to pray for you. So, all the plans that you have, may you always consult the Lord before doing them. That is the wisest thing to do. So, ang wisdom niya, ang will niya ay makita natin sa Bible. Hopefully, the Lord will bless you more with the desire to search Him through the Scriptures, and will bless you continually when it comes to your relationships. Relationships, hindi lang love life, pati sa family, sa friends, lalo na sa kapatiran. Kung saan ka man dali ng Panginoon, sure yan na may makita kang kapatiran na magmamahal sa iyo. Happy birthday. Next is Sister Cherry. Text ko na lang sa'yo, eh. So, wali ka lang daw. Next. Sorry. Ay, Ay, nanalo na kagabi. Pabigyan niyo na ako. Ipatong yung corona, ipatong. Oo, wala ka pa. Hindi pa rin Hindi mo pa birthday siya, ah. Inihaw, wala kang inihaw. Wala na. Ayun ba yun? Thank you for inviting me. You know, Sisi. Yan, kidding aside. Uy, yan po ang natutunan ko kay Maricel, ang maging makulit. Although, built-in na siya. Tingnan mo naman, parang hindi mo... Ito masaya. Lumalaki yung ilong. Lahat sila baliw. Laki, no? Lalaki. Ano ang aking dinidibdib, lahat sila baliw. Lalaki daw. Lalaki daw, lalaki. Text ko na lang, kasi hindi ako makakapag-speech dito. Kasi, Game, bilis, che. Sayang film, eh. Praise God sa life mo. Iyak ka sana. Marami kang alam. Marami tayong alam. Hindi nila alam. You know. And soon malalaman din nila. You know that. Chismisan. Mag-explain ka tayo. Anyway, thank you kay Lord dahil nakilala kita. Although, 16 years naman tayo dito dahil 16, 17 years. Talagang yung galaw ni Lord, yung perfect time lagi eh. Talagang lutong-luto na. Kumbaga, nung nag-meet tayo. And I praise God, isa ka sa mga ginamit niya para may source of wisdom. Kasi sa mga babae, Try to me. alam niyo ang babae talaga lalo na mother, strong yan. Instinct strong. Pero hindi niyo alam na sometimes na kailangan din nilang tumingin sa kapwa nila women. Mas matanda sa'yo. May natitigil na ako ni Ma'am Shi. Mas matanda sa'yo or mas nakakabata sa'yo, may gagamitin si Lord para hugutan mo ng wisdom talaga. May timer! Ayan. Thank you, Maricel. Dahil isa ka sa mga hugutan ko ng wisdom. And soon, hugutan ko rin siya ng pera. Utangan, itik-itik. Kalayon kaya binola-bola. Diba? Ganda ng paso. Happy birthday. Okay na to. Okay. Yun lang. Thank you. Ayan, alam mo lang. Pag kinamusta kita, alam na this. Happy birthday. Thank you. Thank you sa puyatan. Enjoy ako. Pero sinas mainit ang ulo. Ayaw niyo yung esposo, ipasa mo. Ay, poso na walang poso.
Maricel, salamat sa naging kaibigan ka namin sa Panginoon at Ay, seryoso? kami po ay nagagalak din talagang nadagdagan po ang aming mga kaibigan. Lalo na po talaga pag nasa kay Lord ka talaga, may dadating. Hindi namin nakalain na sa tagal namin nagstay dito sa Lala, meron pa rin kami talagang dadating pa sa buhay mo. So nakita namin sa buhay mo as isang babae na talagang may takot sa Diyos. Talagang natutuwa din kami na nagiging inspirasyon ka sa amin. Lalo na kami na nasa music ministry, tayo nasa music ministry. Kaya talagang nagbibigay din sa amin ng magandang samahan sa Panginoon. At nandito ako, Che, nandito. So, ngayong birthday mo, wish talaga namin sa'yo ay dadating na ang pagdating ng panahon. Bakit ngayon ka lang dumating? Ganun, diba? Bibigay sa'yo ni Lord yan talaga. In His time, dadating yan. Baka nga mag-agawan pa sila. So, all the best sa'yo at more birthdays to come. Tapos, God bless you, your family, at lahat po ng iyong mga kaibigan din dito. At long life pa rin. Yeah, para Wow! God bless you. Next year. Naghatag na kong card. Dito, Ben. Nagbigay na ako ng card. German accent din. Card yun eh. Wala Bisaya. Ay, bawal ang Bisaya. Hindi namin nakita yung card. Hindi na maintindihan yan. Happy birthday. Teka lang, inon ko yung translate. Happy birthday to my sister in Christ dito sa Salala. Isa po sa tinuring ko na rin sister or friend. So, part of the family na din. Umiyak si She. Ba't kayo iiyak? Naalala niya kasi si Ban. Ayan na si Ban. Si Ban na walang malay. Hindi kasi nung first time namin nag-met, Wala, niluruharan na kayo. nag-met sa church. Kahit na hindi kami magkakilala, talaga siya, palabate, ganyan. Niya Hindi pala siyang na mabait. masayahin. Tsaka mabait talaga. Butan pa sa Bisaya. Sa Bisaya. Tapos na pala. Sebastian, kami. Ayun, wala na po ibig sabihin. Thank you so much. Happy God bless and happy birthday. Thank you. Alam mo kayo. And Jayden! Osang and Jayden! Yay! Upo ka na lang para hindi ka mahirapan. Yun po, happy birthday sis. Yan. Alam ko hindi pa tayo ganun katagal na nagkakilala, but we are so blessed talaga na magkaroon ng pamilya dito sa Salala as our prayer. Pero we are blessed sa'yo kung paano mo kami embrace na even though hindi pa tayo ganun katagal magkakilala, pero nakita ko yung kabutihan mo and we praise the Lord sa buhay mo. And we pray and we wish for you kung bigyan ka ng Lord ng wisdom in your decision making. Ano man yung desire ng puso mo. And kasi si Lord alam niya yan. Alam niya lahat kung ano yung nasa dibdib mo. And I wish and pray for you na ibigay sa'yo ng Panginoon. And alam niyo pala ni Sister Jen. Parang iisa lang yan. And of course, syempre yung importante yung lumago tayo spiritually sa Panginoon. Yan talaga yung wish niya for all of us and para sa iyo. Maraming salamat. Happy birthday. Happy birthday! Next! Next! Si Norman muna. Thank you po. Norman! Propose ka na, Norman! Nanginginig! Girlfriend niya, mamaya. Dito bro, dito. Friends! Yeah. Friends! Yeah. Takot lumapit. Oo ka, Norman. May girlfriend kasi yan. Meron naman, we are friends. Happy birthday po, Ate Marcel. Ay po. Tanda mo na, Sen. Pumalaka ko.
Thank you po dahil, ngayon nga po, although bago lang po ako sa church, nakita ko po yung nagpawid po kayo nung nakarang Friday po. Na-bless po ako and then I saw God in your life po and then blessed po ako dahil nakita ko yung bang magagamit at mag-grow pa po kayo lalo sa gawain ng ating Panginoon. At alam kong pagpapalain pa kayo ni Lord sa ano po inihingi ng iyong puso sa Kanya. And God bless you po. Thank you, yes. And last but not the least, the best ever. Grabe namang mic kayo. Nanginginig na ako. Nanginginig talaga, nanginginig. Ano ba yan? Mahal, ayoko. Iyak ako. Ay, naku, walang iyakan. Bilis, nanginginig na nga ako. Grabe ni Jayden, kaya mo yan. Grabe yung support sa akin ni Jayden, oh. Grabe sa akin, Jayden, kaya mo yan. Kaya mo na, Ninang, sabi. Grabe yung support mo sa akin. Iiyak ako. Dali mo na yan. Oo. Huwag nang habaan. Ang habaan kasi ang dami ko ng message sa'yo, may letter na ako sa'yo, may post pa ako sa'yo, may personal ano pa. Nagre-reklamo ba? Reklamo kaya ito, huwag ka na, Oo. palis ka na nga. Walang bumati. Mahal. Ginagabi ka na naman. Alam niyo ba ang story kung bakit kami naging mahal? Kasi, nung dumating kami, puro kami, babae. Tapos, pumasok kami, ang ganda-ganda ng lipstick ko, lipstick mo. Lipstick niya. Ang ganda-ganda ng lipstick niya. Sabi ko, wow, ang ganda-ganda ng lipstick mo. Sabi ko, bagay na bagay sa lips mo, parang i-kiss, sabi ko. Tapos yun na, naging na kami tuloy nun. Mahal-mahal. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na, ma'am, alam na this. Oo. Mga batik. Hindi naman. Medyo lang. Transgender. Tapos, naging close kami nito kasi pareho kami mahilig sa music. Dati, lagi kaming oo. Tapos kahit lang ang gitara ko, kanta lang din siya. Ganta nila alam ang lyrics. Lagi kaming may singing session sa kwarto niya. Tapos lagi ako nakikitulog sa kwarto niya. Tapos hirap pala siya. Hindi pala siya nakakatulog. Ako, sarap na tulog ko. Tapos kasi umilik eh. Mahal, ilang years na tayong magkakilala. Magkakilala lang. Parang nung dumating ako dito, nasa pa ako eh. Anong tawag niyan? Immature pa. Hanggang ngayon. Parang feeling. Sexy pa nun. Parang feeling ko bata-bata ko pa noon, 25 years old. Ang bata-bata ko pa. Oo. Tapos, basta ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating tampuhan, ang dami nating awayan, ang dami nating... Talk show ba to? Parang wala ba commercial? Hanggang sa... Si Boy Abunda. Hanggang sa... Ayun, nakilala tayo kay Lord. Diba, amazing. Dati inuumaga tayo sa inuman. Pasok lasing. Parang lasing pa rin naman ngayon. Naalala ko sasabihin ng umani, Norma, ang breakfast mo, Red Bull. Ang breakfast mo, ano nga yung Red Bull? Kasi lasing. Sila lang nagkakaintindi. Hoy, gutom na kami. Lagi kasi kami lasing. Yung totoo. Lasing kami sa lagi. Oo. Hanggang ngayon naman, hindi pa kayo nasasober. Tapos, eto kasi si Mahal, siya yung kaibigan ko na ever since lahat ng naging kaibigan ko, naging kaibigan niya Anong din. year ba kayo nagkakilala? 2012. Hoy, Boy Abunda, huwag ka lang sa pag-rock. Gutom na kami. Ay, hindi ka. Teka lang. Mga bro and sis, nasa 2012 pa lang mo tayo. 2012? Brace your 25 years old ako. Naku. Pero, imagine, 10 years ang agwat namin, pero never ko talaga siyang... Tama na! Never ko talaga siyang... Korean. Anyong! Basta Mahal, siguro kahit saan ako makarating, ako kasi, alam mo naman ako, hindi ako ma-miss na tao. Hindi mo pala ka namamay-miss. Hindi ako pala miss. Alam na this. Bakit pa? Ewan ko, may ako, nagna-natural, tawag dyan? Nagna-natural
reassemble ang ano ko, ang pagkatao ko. Para siyang nagre-reset. Mutant. Pero, alam mo, Mal, hindi kita makakalimutan. Thank you. Talagang susuntukin Oo. kita. Ayun, ako talaga personally. Ulitin mo. Suntukin ko to. Alam ko ako na dumaan ka sa discipleship natin, pero Ayaw ko sa maniwala. yung panahon na kailangan mo siguro ako, wala ako. Yun regret ko talaga. Kasi naging secretive ka sa akin dahil masyado ako siguro Iiyak na yan. masyado ako Iiyak na yan. which is na-realize ko naman, pina-realize sa akin ni Lord na pinakita talaga sa akin ni Lord kung ano yung mga weaknesses ko. Kasi nung height ng faith ko, parang naging self-righteous ako na kinu-question ko yung mga kinu-question ko yung kapwa na bakit ganito, bakit ganyan. Pero si Lord, grabe talaga yung tinatawag na pruning. Papakita talaga sa'yo ni Lord na ito ka lang. Wala kang ipagmamalaki. Ganito ka na you are sinner. Kahit anong sikap mo, kahit anong gawin mo, you will always fail. Kaya doon ko na-realize na to be maging understanding pa at i-accept ang weakness ng iba. Kaya thankful ako, mahal, kasi alam ko ang dami kong pagkukulang sa'yo and never ka din nag-give up sa akin. Minsan feeling ko, ako lang lagi yung nag-hold on. Ako lang lagi yung nag-reach out sa'yo. Dumating ko sa point na naman, huwag na, kasi laging ako naman. Pero never ko na-realize na ikaw pala. Uwi muna tayo. Hindi ka na bumitaw. Hindi ka bumitaw sa friendship natin. And thankful ako kasi nakita ko talaga yung spiritual growth mo. Isa ako sa witness. Kaya kung aalis man ako, I'm at peace. Kasi nakita ko yung transformations ng mga tao na nasa palibot ko. Kaya basta mahal, thank you. Happy birthday, and I always wish na mag-grow ka pa kay Lord. Yun lang. 'Di ba? Yun naman lagi ang usapan natin. Kaya enjoy mo yung pruning, enjoy mo 'yan, embrace mo. Minsan masakit kasi may mga kailangan kang bitawan talaga. Pero at the end, napakasarap sa pakiramdam na talagang ma-realize mo kung paano kami ni-mold ni Lord. Kaya hold on. Kahit mawala, basta dyan si Lord. Yun, happy birthday, mahal, and thank you. Pero si Mama super gutom na. Ang dami ko pa sana sasabihin sa'yo, mahal, pero kumain na tayo. I-text na lang kita. Happy birthday! Thank you! Oh, yakap na. Oh. Ano ba yan? You may kiss the bride. You may kiss the bride. Ay, oh my God. Ano yan? parang tribute naman yan, kuya. Speech. Celebrate? Oo nga. Mag-speech ka na ba? Mag-open ang ating Panginoon. Praise God. Praise Yun lang. Tatayo na lang. Praise God. Ayan, kantahin Parang mo. gusto ko yata kumanta. Ang sexy, oh. Sasabihin ko. Hindi, I'm so thankful kasi dinala ako ni Lord dito. Actually, I was baptized when I was 6 years old. 6 or 7 years old. Pero may nangyari sa buhay ko, sa buhay ng family ko. So, hindi na pagpatuloy yung pagiging Christian ko to serve kay Lord. As I was a member of Kids Praise nung bata pa lang ako.
Pero naputol yun kasi ang daming nangyari sa buhay ko, sa buhay ng family ko. But then, nung nag-apply ako from Saudi, natanggap ako sa Sheikh Khalifa ng Abu Dhabi. Pero may nangyari, parang may routing na nangyari. Hindi ko in-expect na papunta ako dito sa Salalah. Which is hindi ko alam kung anong lugar ng Oman, ano ang Salalah. Pero wala akong clear na hindi ko alam kung anong plan ni Lord sa akin. So nung napadpad ako dito, pero nung nagbumalik ako as Catholic, Roman Catholic, pero yung hindi ako nagsisimba sa church, kung hindi, gusto ko magsarili kasi gusto ko yung ilabas yung nararamdaman ko, yung ipipray siya talaga, yung magsasarili ako magdasal, na hindi yung limitado yung time kong mag-pray, parang gano'n. So nung napunta ako dito, hindi ko maintindihan kung ano yung nangyayari. Pero that time, nung dinala ako sa morning service ata yun, so parang hindi ko pa siya masyadong nag-gets yung ano, pero parang nagsisik pa rin ako na parang may hinahanap talaga ako. Hanggang sa yung kami sila ni Norma na una silang mag-attend ng Bible study. Tapos sa sobrang close namin ni Norma, alam namin yung isa't isa, alam namin lahat kung ano kaming dalawa, yung mga kalokohan namin, ganun. So nung di-disciple niya ako, parang ayokong maniwala. Kasi yung nagdi-disciple sa akin, parang ganun ba? Yung parang kasama mo sa kalokohan. Kasama ko sa kalokohan. Tapos parang hindi ko siya mag-gets yung point na parang ganun. So parang hindi ko siya masyadong siniseryoso. Pero nung si Norma, nag-start na siyang talagang mag-start sa church, magsiserve kay Lord. Parang naiinggit ako kasi parang ako hindi, parang ganun. Parang hindi ko siya ma-feel yung presence pa ba. Yung parang hinahanap ko, pero parang hindi ko talaga siya makuha. Hanggang sa dumating yung point na nalisod ako, nagkamali ako, lahat-lahat. Lagi akong pinagsasabihan ni Norma, ginajudge na ako, Norma, ganito, ganyan. Pero yung pag-aano na sa akin is, mahal, ganito, ganyan. Parang inaano niya talaga ako, pero hindi ko talaga makuha yung point. Pero nagsisik ako kay Lord na Lord, kumbaga tulungan mo naman ako maano ko yung sarili ko. Gusto ko i-submit lahat. So nung last year, so nag-ano naman ako dati, pumapasok ako sa music ministry. Pero hindi ko siya makuha, hindi ko mag-gets kung paano. Basta lang ako nagbaback up, pupunta lang ako sa church, magbaback up, tapos hindi na naman ako mag-church, parang gano'n. Tapos hanggang sa yung sila ni Ma'am Shina, doon ko na naintindihan. Kaya sobrang thankful ako kay Ma'am Shina at kay Ma'am Shina talaga. Parang sila yung nag-guide sa akin. Sila yung parang bumuo ng parang yung faith ko ba na parang hindi sila bumitaw. Sila normal na hindi, kailangan mong, kumbaga parang bumalik ka, parang gano'n. Pero ako, parang ayoko muna kasi hindi ako ready, hindi ko parang maisabit pa yung sarili ko. Kasi may mga bagay na parang ang hirap bitawan. Pero lagi kong pinagpe-pray na, Lord, kung ito yung ano mo na talaga sa akin, tulungan mo akong makawala, tulungan mo akong maayos yung buhay ko, tulungan mo ako mag-serve ako sa'yo. Hanggang sa nag-commit na ulit ako sa music ministry, nagbaback up ulit ako. Tapos sabi naman ni Ma'am Shi, mag-worship lead ka na, mag-ano ka na. Parang ayoko kasi, parang iba yung tumayo ka sa harap ng sa pulpito, kasi sa tumayo ka lang sa mga stage lang, magsasalita ka, parang ibang-iba sa pulpito, parang ganyan. So hanggang sa parang, naiintindihan ko na parang paano mag-worship lead, paano ganito, hanggang sa naano ko na, kaya sobrang thankful ako kay Ma'am Shi at kay Ma'am Shi talaga, kay Norma na parang hindi sila bumitaw, talagang pinupush nila ako, hanggang sa parang minsan nag-ano na ako ba, na gusto ko nang mag-give up, kasi parang hindi yata para sa akin yung music ministry, parang ganyan, kasi ang hirap mag-worship lead, na parang, tapos pinagdadasal ko ng pinagdadasal, pero prior ng birthday ko, dumanas ako sobrang depressed ako na hindi ko maintindihan ko kung ano yung nararamdaman ko na parang hindi ko ma-explain. Tapos kay Norma ako nagsasabi na, mahal, ba't ganito yung nararamdaman ko? Na parang kahit nung nag-worship lead ako nung last time,
na lagi akong inano naman siya. Hindi ganun yung tono, hindi ko siya makuha kasi parang ang daming pumapasok sa utak ko, ang daming temptations na umano sa puso ko, ay sa utak ko, nagdidictate sa akin. Pero pinagdadasal ko na, Lord, huwag mo kayaan na maano ako, ma-deceive na naman ako, maano na naman ako, yung mga ganun. Pag hindi ako nakakatulog ng maayos kahit pagtrabaho, kay Lord pa ako nagkukwento. Parang ganun. Pero nung early morning na sobrang pray ko na talaga, na nung after ng worship lead ako nung Friday, may passage dun sa Bible na sinabi, don't be anxious, don't be worried, parang ganun ang ano ko. So sobrang iyak ko na talagang sobrang ano ko, na parang narelieve ko na parang, Lord, sobrang thank you kasi binuo mo ulit yung pagkatao ko. Binuo mo ulit yung faith ko, yung ganito pala yung pag yung nag-on fire ka na, parang ang daming temptations, ang daming pumupulong sa utak mo na parang sabi ko, hindi ko nararamdaman kung ganito dati. Nade-depress talaga ako, yung parang hindi ko siya makuha yung point na parang, tapos kinukumusta ko na, kinukumusta mo ako, yung parang, Mr. Cherry, hindi ko masabi kasi kahit ako sa sarili ko, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko, na parang, ganito pala yung ano. Kala ko love life. Pero yung pinagdadasal ko, sabi ko, tapos yung exam ko, malapit na rin. Tapos hindi ako nag-prepare, wala lahat. Pero sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Pero yung desire ng puso ko, gusto ko mag-serve lang ng mag-serve sa'yo. Parang gano'n. Hindi ko alam kung... hindi ko alam talaga kung ano yung kung gusto ko. Basta yun na yung, kung ano yung kitang-kita mo naman yung desire ko, yung ganyan. Basta... Keep it up. Yun lang ang ko, yun lang talagang gusto ko. Kaya talaga, inaano ko na sana makapag-ano pa ako yung sa music ministry, sa pag-worship lead ko, para maano ko pa siya ba, ma-enhance ko pa, makapag-ano pa ako, makapag-kantar ako ng maayos. Sa congregation, yung presensya ni Lord, yung Holy Spirit nandoon. Kasi ibang-iba talaga yung buhay ko ngayon. Kasi God changed my heart talaga. Ibang-iba na iba-iba yung pagkatao ko. Natanggal lahat ng worries ko. Kahit sa future ko, kahit single man ako, parang hindi ko man inaalala kung may partner ba ako or wala. Basta yun na yun. Yung mga tao nakasakit sa akin, parang sabi ko, Lord, gusto ko i-forgive. No? Kapag nakapag-forgive ako, yung ganun, dahan-dahan ko sila i-forgive. Kasi parang, ang bigat pala. Kaya talagang, sabi ko, sa ano na to, gusto ko tanggalin lahat ng worries ko, lahat ng mabigat sa balikat ko. Gusto ko i-surrender sa'yo lahat. Kaya yun. Kaya parang lagi okay na ako. Kaya kumain na tayo. Kaya ka nagbubonggang celebration ngayon na pang-debutan. Kala mo lang. Tapos naman. Ngayon kasi tayo, pagka dumidip tayo kay Lord, doon naman umaatake si Satan. Isang salitang principal. I-distract niya tayo. Maging aware tayo sa ganun. Kung kailan tayo lumalapit kay Lord, doon naman nagpupumigla si Satan. Oo lang, push lang. Sige po, kain na. Let's pray. Tayo, kasi nagugutom na ako. Evening where we celebrate the birthday of our dear sister. Lord, we thank you for her life. Thank you for your blessings upon her, Lord, and your favor that is always showered in abundance, Lord. May you always give her the sense of contentment and sufficiency, Lord, so that whatever she does, she will always be able to praise you, Lord, and glorify your name. We pray, Lord, that you will always continue to shower her not only with the material blessings, but also emotional and intellectual, Lord, and most of all spiritual blessings, Lord, so that she may grow into the person that you want her to be, who is useful and very fruitful in the church, Lord. And we pray, Lord, for the food that we are going to share with each other tonight. We thank you, Lord, for everyone who exerted their effort in producing such abundance, Lord. And we pray that you will always bless the people who use the resources, Lord, in order to produce sustenance. As you nurture us, Lord, with this food physically, we also pray, Lord, that it will always translate to something spiritual, where we are able to see beyond what can be. Pero okay lang. Ito na lang baka bumagsak. Okay. Paano ba to?
Even if our last race will never end. Farewell to you, my friend. Let's see each other again. Why? 'Cause it's not the end of everything. And maybe miles away, but here is where my heart will stay with you. Friends with you. Yesterday's a trash heap today is here. Tomorrow's on its way, the sky is clear. Thank you for the memories of all the laughters and tears. Not to mention the dozen of years, the hundred mentions we gave to our peers. It's really funny to look back after all of these years. Farewell to you, my friend. Let's see each other again. Don't die, 'cause it's not the end of everything. I may be miles away, but here is where my heart will stay with you. My friends, with you. With you, my friend. Only you. Grabe, naiyak mo si Norma. Hi. Okay. Hi, mahal. Kaya pa tayo nag-iyak. Actually, alam mo naman, di ako talaga nagsiselebrate ng birthday na ganito, di ba? Di po, pero first time ko talaga ito ginawa. Ever since na ako nag-celebrate ng 18th birthday lahat. Kaso lang, parang, ewan ko. Ewan ko. Para lang sila ng tao sa mundo. May sarili nga silang mundo. Ilang beses ko ba naman sasabihin? Ano tayo eh? Kita lang tayo. Mahirap pala magplano. Sikreto. Pigil lang pigil. Kasi ano, hindi ko alam kung paano ko i-surprise. Kasi alam ko naman na, oo, pero alam ko ngayon na surprise ka. Alam ko. Aminin mo, hindi. Hindi rin. Oo, nito. Expected. Hindi kasi rin talaga ako nag-expect. Pero pasensya naman kung kinansal ko yung windam natin. Tayo ni Ma'am Shi. Kasi, ano, Pwede naman bukas. Pwede naman bukas. Ready ba? Doon na kayo. Ready After ng praise and worship, doon na kayo. Outfit niya, kamaleta. Sambag na nga yung swimsuit ko. Kaso ano eh, wala na akong masabi. Kaya nga, kaya talaga nagdadrama. Basta, Ilang weeks na tayo nagdadrama. basta yun na yun. Yun na yun. Wala na akong masabi talaga. Wala na akong, basta, I look up to you. Hindi lang sa Ang haba nito kanina, haba na sa naging kaibigan kita. Kundi dahil sa, alam mo yung pagdating natin dito, we're so immature. Hindi tayo yung parang wala lang. Tapos biglang after ilang years, nag-grow tayo together with God, together with the Lord, nakilala natin si Lord. Tapos yun, naging mas matibay yung relationship natin as friends. May mga times na, may mga lapses tayo, imperfections, ganyan. Minsan, sorry din kung may mga shortcomings din ako, gano'n. Naging sensitive ako minsan. Kasi syempre, minsan pag nasasaktan ka, nilalari ko yung sarili ko, ayun, parang, yun lang, thank you. Thank you sa pagiging, ewan ko, pagiging balakura. Bartagula natin dalawa. Ayaw pa nag-ubiyak. Basta thank you, mahal, and God bless. And good luck na lang. At
magkikita tayo. Isang goal natin, di ba? Punta tayo doon saan. Saan punta niyo? Siyempre, kami lang dalawa muna. Saka na namin sabihin, secret yun eh. Kami lang daw para nakikita ko naman sa post, hindi naman tatagal ang 24 hours. Si Lord pa nakakaalam. Kasi rin-reveal niya after sa amin. Rin-reveal niya sa inyo. Sabi ko, Tayo kami. Tayo pala na to. sama namin kayo. Ano, game na ba? Game na. Ito na, totoo na, laro na to. Dali na, maglaro na. Laro na talaga to. Okay. Next, Ma'am Shi. May pa-message The floor is lang, yours. Punta ka na po sa stage. Pwede bang dito na lang ako? Sige, normal. Kakanta kasi. Kanta ka ba? Hindi, tutulak. First time gagawin ni Ma'am Shi to, rare po sa kanya ang gagawin niya. Kakanta po siya. Ako ay may kulang. Parang hindi kami sanay kumakanta. Ito ay mahaba. Parang first time yan, ma'am. Rare nga sa kanya, kaya special na special. Rare ito, hindi nyo lagi ako nakikitang kumakanta. Sana akong sumitonado. Gandang ito. Bibiyahe talaga siya. Para sa iyo to. Ating anak. Packing up the dreams God planted in the fertile soil of you. I believe the hope is granted. It's a chapter in your life is true. But we'll keep you close as always. It won't even seem you've gone. 'Cause our hearts can beat in small ways. We'll keep the love that keeps us strong. And friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go through the waters dance we know, and a lifetime's not too long to lead us, friend. With the faith and love God's given, from the hope we know, we will pray the joy you live in. It's the strength that now you show. But we'll keep you close as always. It won't even seem you've gone. 'Cause our hearts can beat in small ways. We'll keep the love that keeps us strong. And friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to leave us, friend. And friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. And a friend
ko mawala. Alam ko, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating pagsubok, ang dami nating ups and downs, para tayong aso't pusa, positive and negative. Sabi nga, over familiarity makes us like pusa and aso. Kasi ito tayo wala tayong tinatago sa isa't isa, kaya kung minsan over na tayo sa familiarity, over na tayong magbangayan, wala nang hindrance, wala nang kaplastikan, kung ano tayo, pinapakita natin sa isa't isa kasi wala na tayong tinatago. Sorry kung madalas tayong nag-aaway. Madalas pikon kasi ako. Madalas niya akong napipikon. Nung una, tumatagal po yung away namin na basta dead ma. Pero madami akong natutunan kahit bata si Norma sa akin. Marami po akong natutunan sa kanya. Like, dati po, pag ako nagalit, hindi ko binababa yung fried chicken ko. Dami ko nung sabi ko nga sa kanya, fried chicken na nga lang ang meron, naalisin mo pa ba? Pero through her, natutunan ko po na alisin ano man yung mga pride na yan. Natuto ako, kahit na nakakatanda ako sa kanya, natuto ako na magpakumbaba. Tsaka matuto ako na mag-move on lagi. Pag nag-away kami, dati ang tagal, pero ngayon, pag nagkamali ako, alam ko naman na nagkakamali ako, nagsasorry ako sa kanya. Ayun, ganun kami lagi, aso't pusa. Pero siguro ganun lang ang magkaibigan. Tinitest din ni Lord kung paano kayo mag-grow sa isa't isa. Napakahirap po para sa akin na mawalay ko siya sa akin. Kasi sa mga iilan na naging anak-anakan ko sa Lala, siya yung naging close sa akin. So sa aming dalawang mag-asawa, para kasi kaming nagkaroon ng daughter na hindi kami nagkaroon. Kasi puro nga boys yung mga anak namin. So through her, natupad yung pangarap namin na magkaroon ng anak na babae, maranasan namin yung ma-surprise. Malusog na anak. Ma-surprise. Naranasan namin na mag-celebrate ng birthday, na may pa-blow out pa dyan. Kasi through her lang namin naranasan yon. Kasi hindi naman kami ganun ka-expressive sa aming family. So, salamat Norma sa lahat ng mga efforts mo sa aming mag-asawa. Basta natutunan ko yun nga, napakalaki ng pinagbago rin ng buhay ko. Sa grace ni Lord, marami siyang naituro sa akin na dati hindi ko ginagawa. Mataas po yung fried chicken ko dati. Pero lahat ng pinakita niya sa akin kung paano magkaroon ng humble heart. Though ganun pa rin naman, minsan nag-aaway pa rin kami. Ganun yata talaga Kahit nga ang mag-asawa, di ba? Over familiarity, kunting kulamot lang nag-aaway kayo, wala man dahilan. So, yun na nga, norms. Napakahirap. Pero kailangan kitang i-let go Wala si Mr. Right dito sa Salala. Kaya sabi ko, humanap ka ng ibang lugar. Malay mo yung kaloob ni Lord sa'yo nasa ibang bansa, medyo nasa malamig na bansa. Sino naman ako para hadlangan yun, di ba? So kahit na ayaw ko, i-let go ko na siya. Ang hina kasi ng manok ko Pag sinasabihan ko kasi yung anak ko, sasabihin niya, Ma, shopping
Dumating na nga ako dun sa point na sabi ko dun sa anak ko, pag umabot ka ng 35, pauwiin ko na si Norma dyan, papakasal ko na kayo. Kaya lang, hindi yata sila yung destined sa isa't isa. Pero sabi nga nung anak ko, anak niyo naman na siya kahit nawala ako, sabi niya. Ampunin niyo na kasi ampunin niyo na kasi ng sabi niya, legal, para maging anak niya. Anak niyo na siya, sabi niya, huwag niyo na akong gamitin. So Norma, sorry kasi yung anak ko, ayaw. Pero don't worry, anak ka pa rin namin kahit saan ka makapunta. Saan ka man dalhin ni Lord, mananatili ka na nag-iisa kang daughter namin. What shall I do? Ma'am, open for adoption si Hansel. Lalaki! We need daughter! Napag-uusapan yan, ma'am. Minsan, babae yan. So, yun na lang, Norms. Yun nga, kahit saan ka dalhin ni Lord, magpagamit ka pa rin sa Kanya. Lagi mong iisipin kung may problema. Nandito lang kami. We're just a message away. Ayoko naman ng drama. Worship leader pa ako bukas, wala na ako ng boses. So, yun lang. I love you, anak. Love you. Pwedeng marinig naman po natin ang speech galing sa tatay ng ating celebrant. Sabi mo, hindi ka iiyak. Hirap ba? Yung narinig niyo po kanina, na parang asong pusa. Totoo po yun. Ako, nangahimik ka. Ayaw kong sumali kasi naiipit nga ako. Kung sining kakampihan. Kaya nga siguro hindi kami binigyan ng Lord ng yung talagang anak na babae dahil ako po talaga napakaipit. Kasi meron din kaming pamangkin na kami yung nagpalaki. Ang sabi ko sa kanya noon, kapag nakita kitang nagpapaligaw, kakalbuin kita. Kaya pala walang naliligaw. Ganun po ako kahigpit. Pero sabi nga, habang nagmamature tayo as Christian, hindi lang Christian, ay nandun yung maunawa mo talaga yung buhay ng isang anak na kung saan na ilang mo. Kasi nasa Biblia naman na aalis at aalis sa poder mo. And then maghahanap na ng maging katuwang. So sa amin ay kay Norma talagang masakit. Kasi nga marami kami naging close dito sa Salala na kung saan ay itinuring namin talaga na may mga nakaraan, nakalipas, tinuring namin talaga anak na talaga. And then nandun yung tatraidor. So yun yung mas lalong masakit. Pero sabi nga ang buhay kailangan umusad at yun nga yung may binibigay ng Lord na nilalapit sa'yo. Napakasarap ang pakiramdam yung ganyan ka ng payo. Although hindi mo naman siya kaano-ano, but bilang servant leaders na rin ng FCF, so yun yung naging papel ko na kung saan ay kailangan na igabay yung mga anak. So bilang nakakatanda sa
iglesia ay nandun yung ini-exercise ko yung the way na i-guide mo yung mga anak kung may mga pagtatanong, kailangan nandun yung pagpapaliwanag. Dumating ang minsan yung punto na kung saan ay dumarating yung pagiging extreme, but sa tagal ng pagiging Kristiyano kasi to handle those questions ay kailangan mong humingi ng guidance ng Lord and then balikan mo. So ganun po yung ginagawa ko. Kapag may tinatanong si Norma sa atin sa mga about faith, about yung mga kung sino yung anong stand ng ganitong church. So pinapaliwanag ko. So, kasi kailangan kasi natin na i-guide na ang lalo na sa spiritual life kung minsan akala natin tama na yung nasumpungan natin, yung pala hindi. So minsan naliligaw tayo. But to make this story short, yung pagpapaliwanag about Word of God ay kasama na yun sa papel ng isang ama na kung saan ay gusto niya na mapabuti ang kanyang anak. Na hindi lang naman si Norma, kundi lahat yung mga kapatid. At even doon sa mga, kahit hindi kapares natin kapanalig natin sa pananampalataya, kapag humingi ng opinion, kailangan sabihin mo yung guide. At once again, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng atensyon na kung saan yung may mga hindi namin naranasan na pagkikare. So nandoon yung tinitreasure namin lahat. Ako man ay hindi ako showy sa mga binibigay mo sa akin, mga kakakalo mo sa akin mag-asawa, ay alam ng Lord na kung saan ay ikaw ay hinubog niya. Na patuloy alam ko na kahit saan ka man dali ng Panginoon ay papatuloy ka yung faith na kung saan ay kailangan you have to stand your faith. At sabi nga mahirap pero kailangan mo i-let go. Salamat na ikaw ay naging bahagi sa aming buhay. At I pray na kung saan ay ang Lord pa rin ang siyang tumubay sa iyo kung ano man mga plano mo at kung ano man kung meron ka mga problema, is a matter of text away or call away. Nandito pa rin kami kahit nasa ibang lugar. Muli, hindi man goodbye, kundi see you. Till we meet again. See you soon. Thank you. Hindi na ako alis. Ba't ako naiyak? O ikaw, sunod. Hindi, mamaya, okay. I-ready ko po yung mga speech nyo. Kala nyo ligtas kayo. Panoorin po muna natin ang mga norms ng mga nagmamahal sa'yo. Dali yung video muna. May pa-video pa talaga? Alit na dyan. Yan ang kaya namin gawin. Volume please. Hi, Ninang Mama. I hope
We have the same trip in going to Philippines. See you here. We have the same trip. Love you. Salamat, Day. See you here. Hi Panda, I know this is a bittersweet moment sa inyo, and I'm excited for what God has in store for you sa susunod na panahon. See you soon. I love you. We heard you're going to UK soon. May God be with you. And good luck sa workplace. Yes. Tita Norms will go to UK. God bless, Manay. Ano? Kailangan patay na sound. Ang hina kasi ng puso. Pagpalain ka kung saan ka pupunta, kung saan ka maging destino. Gabayan ka ng Lord at nawaan. Mas lumaki pa yung ministry. Seryoso. And yun lang. Sorry kung napulong ako. Kasama ko kasi itong nakikita ko talaga. Okay, sige. Pasensya na, hinabol ko lang tong video na to. Sobrang busy ko. Salamat. God bless you, God bless you. Please. Hello, Panda. Gusto ka alis Gusto mo naman time. Fairness, Pang ganyan, kasi nakaano si Madam sa at least akin. medyo makaka-relax ka na, di ba? Say hello to the Philippines for me. At saka, good luck sa future endeavors mo. Panda, alam ko naman na mayroong basbas ni Lord kung saan ka mong pupunta. Pagod na ako, tumong ay pag ko. So, love you, Pans. I hope na enjoy mo muna ang Pinas before kung saan ka mapupunta. Diba? My prayers are with you, ha? Sa every step of the way kung saan ka mapupunta, Pans. Love you. And maybe I'll be seeing you. Bye. Hi, my dear sister in Christ, Miss Norma. Really, I miss you. You are a wonderful lady in Jesus' name. You are really. When I came to Salala, you supported me a lot. You are a good staff. We miss you a lot. And more than that, we are praying for you, your missionary work, and for your family life. And also your future life, your marriage life. Thank you. Bye-bye. We wish you a happy future life. God bless you. Mr. Mama, how are you? Pujari, Mr. Flag. Hi, Mr. Mama, how are you? Happy journey, Mr. Flag. Hi, Nom. How are you? All the best. We miss you. It's not irritating. Happy journey, normal sister. Having a good life. All the best for your life and your future. Hi, sister Norma. How are you? Happy journey, dear. Happy Norma. Happy journey. God bless you.
Happy Ano na pala ka po yung mga... Miss you. Mr. Bear, so beautiful, mashallah, she's maganda. And haircut also. Haircut. Haircut. But here to come us, come on, inshallah. She like her all gift her no? Yeah. What she gives me? What she want? One year for it. She like it. Ako to go din na tapat na. Should be something to this. Wala is ka din. Wala is ka din. Wala is again. Have light off. Wala is. Explain pa. Wala po sa history. Long arms, thank you for 12 years of friendship. Wow! Kaya ko mag-isipin pero nagaganan, hindi ko magkakendog. Pero mag-miss ka namin, Norms. Sa pag-uwi ko sa Pinas. Hope to see you soon again. To the other side of the world. Bye-bye. God bless. Please withdraw. Jen Fire. Jen Fire. Really, I will miss you so much. Security guard? I will cry. Nurse yan ako. Ay, Tunisian. Anong lang? Tunisian. Maybe you can. Maybe you can back. Kaya nakikita ko siya yung pagkat. Will come back for us. Next. May next pa? Siyempre. Alas 12 na? Fair night to! Ngunit sa huli, grabe! palagi babalik pa rin sa yakap mo. Mga ano pa sila dyan, no? Kaya? Bagets naman sila. O yung tissue, magtira. Pipiliin kong maging sa'yo. Send naman namin sa iyo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman. Si Kali, medyo malaki mo. Sariwa pa sila dyan. Ang liit ni Norma, oh. Kaya? Grabe, ba't ka lumamon na lumamon sa salala? Balikan mo na Sariwa pa silang kato. Nakala ko ma-haggard sa work. Bakit? ikaw ang paborito kong desisyonan. Pag napaligiran ang iyayan, Puro na pagkain. Sila Jumobis. Muslim sila. Ayaw nyo pa siguro i-realize nyo.
My chains are gone. Ito si Bully. 5.5. Ayun naman pala. Ang lalaki kasi. Si Bully to eh. Anak! Anak, gising na ba yung mga pabigat sa bahay? Kumakain na po, Mama. Oh, next part. The next part of the program. Marami yan. Minom ka. Naubos na yung tissue box. Water, please. You want water, mahal? Yes, please. Yes. Wala na siya daw may luluha. Paano namin luha? Nanyayahan ko pang lahat. Opening na po. Offering na naman. Medyo mahal po yung binayad at sa Thank you po. Kailangan mabawi. Kailangan ko pong bawiin yung bayad sa catering. Joke lang yun. Ikaw namin. Is it Sir Cheryl? Would you like to say something? Okay. Okay. Sabi niya, okay. My personal. Personalized Ay, thank you, sister. Tuloy-tuloy ba? Wow! May payat, ano pa siya, creative. So, Norman, God bless you. Yan na yun. Bidaan sa letter. Bidaan sa letter. Galing mo ha? Diyan pala yun, bidaan sa text. Wow, ang
simple but Di ba open it? Parang puso ko yan. How big our hearts for her. The church. Ang puso. God bless. Again. Ayan na, mamaya na ulit. Thank you.